Pilipinas at sa buong mundo. Sa ulo ng mga balita. Dating CIDG Eastern Visayas Chief Police Superintendent Marvin Marcos at mga kasamahan pansamantalang pinauwi sa Leyte sa kabila ng ipinataw na restrictive custody ng PNP. PNP Chief Ronald De La Rosa, itinanggi na si Secretary Bongo ang kumausap sa kanya para ma-reinstate ang hepe ng CIDG Region 8 na si Police Superintendent Marvin Marcos. Preliminary investigation sa kinakaharap na drug cases sa Department of Justice hindi dinaluhan ni Senador Laila De Lima. Alert status ng Armed Forces of the Philippines sa Metro Manila nananatiling normal sa kabila ng mga banta ng terorismo. Philippine National Police Aviation Security Group walang nakitang matibay na ebidensya na may sindikatong naglalagay ng bala sa bagahe ng mga pasahero sa NAIA. Pagpapahaba ng pagkakakulong at pag-aalis ng parol sa sentensyang reklusyon perpetua, nakikitang alternatibo ng mga senador sa death penalty. Una sa ating mga balita. Tatlong magkakahiwalay na aksidente sa Quezon City, Bulacan at Tarlac ang nirespondehan ng UNTV News and Rescue Team. Ito ang balita ni Brian Lacanlale. Isang lalaki na nagbibisikleta na nabangga ng motorsiklo ang nirespondihan ng UNTV News and Rescue Team sa SC Tex Exit Road, Barangay San Miguel, Tarlac kaninang alas 8 ng umaga. Matapos lapatan ng first aid ng UNTV News and Rescue Team ang mga tinamong gasgas sa iba't ibang bahagi ng katawan ng siklista na si Jeremy Yarte ay inihatid ito sa Tarlac Provincial Hospital. Ayon sa mga nakasaksi, tumatawid sa pedestrian lane ang biktima ng mahagip ng motorsiklo na minamaneho ni Christopher Ronquillo. Malapit na siyang paliko doon sa kabilang daan. Biglang dadaan yung motor, mabilis yung takbo niya. Bigla yung nakagilip yung likod ng bike niya. Apat naman ang sugatan sa banggaan ng dalawang motorsiklo sa kanto ng QC Greenfields 1 Subdivision at Quirino Highway sa Novaliches, Quezon City. Pasado alas 3 kaninang madaling araw ang tinulungan ng UNTV News and Rescue Team. Sa opisina na ng Quezon City Police District Traffic Sector 2, naabutan ng rescue team ang mga sugatan na kaagad na bang nilapatan ng paunang lunas. Kinilala ang nagkabanggaan na sina Jerome Kagawan at si Mark Christian Mangas na may kaangkas na dalawang babaeng menor de edad. Matapos makuna ng salaysay ang mga ito, ay dinala ng UNTV Rescue ang mga driver ng motorsiklo sa hospital, habang tumanggi naman na magpadala sa hospital ang dalawang babae. At sa Bulacan, nilapatan ng paunang lunas ng UNTV News and Rescue Team ang sugatang motorcycle rider na naaksidente sa Barangay Borol First sa Balagtas, Bulacan, pasado alas 9 kagabi. Nabangga ang sinasakyang motorsiklo ni JR Guban sa nakahintong motorcycle sa gilid ng kalsada. Matapos bigyan ng first aid ang mga tinamong sugat sa mukha at magkabilang tuhod, dinala na ito ng UNTV News and Rescue sa Bulacan Medical Center. Po sa UNTV News and Rescue, sa tulong po na ginawa nila, na puntahan po kami kagad automatically after nung aksidente nangyari. Brian Lacanlale, UNTV News and Rescue, Philippines. Nananatiling white o normal ang alert status ng Armed Forces of the Philippines o AFP sa Metro Manila sa kabila ng Terror Alert Level 3 ng Philippine National Police sa buong bansa. Ito ang balita ni Rosalie Cos. Bagaman isinailalim ng Philippine National Police ang buong bansa sa Terror Alert Level 3, para sa Armed Forces of the Philippines nananatiling normal ang alert status sa Metro Manila matapos na agad na maaksyonan ang banta ng pambobomba malapit sa US Embassy Kamakailan. Threat that has been seen through the presence of a bomb in front of the American Embassy is already addressed, and that action is concretely being taken that warrants no increase of any alert level.
Gayunman, naka-asiste ang Joint Task Force NCR ng AFP sa PNP sa oras na kailanganin ng dagdag na puwersa sa ipinapatupad na seguridad ng pulisya sa Kamaynilaan. Ang pulisya ang may pangunahing katungkulang tiyaking ligtas ang mga pangunahing syudad sa bansa, samantalang nakaalalay dito ang hukbong sandatahan. Nananatili namang nasa pinakamataas na alerto ang militar sa mga conflict-affected areas sa Mindanao. At gaya ng pakiusap ni Pangulong Rodrigo Duterte sa mga Moro na makiisa sa hangaring magkaroon ng kapayapaan sa Mindanao, bukas din ang militar sa anumang pahiwatig na pakikiisa kahit sa mga teroristang grupong Abu Sayyaf o Maute Group. And this initiative for peace that has been sounded off by the President has the support and backing of the armed forces. Our only request is that we must not allow this at the expense of justice. Samantala, muling nagbigay ng assurance ang militar na walang dapat ikaalarma ang publiko sa security situation sa Metro Manila. Gayunman, nagpaalaalang muli ang militar na hindi lang mga pulis at sundalo ang may katungkulang magpanatili ng seguridad sa bansa. Yan po ay magagampanan nila sa pamamagitan ng pagiging mapagmasid, pagiging alerto, pagiging vigilant, at laging conscious po sa mga lugar na kinaroroonan nyo. Rosa Licoz, UNTV News and Rescue, Malacanang. Pansamantalang inalis ni PNP Chief Ronald De La Rosa ang ipinataw nitong restrictive custody sa grupo ni Police Superintendent Marvin Marcos na sangkot sa pagpaslang kay Albuera Mayor Rolando Espinosa Sr. Ito ang balita ni Lea Ilagan. Wala sa loob ng Campo Crame ang grupo ni na Police Superintendent Marvin Marcos at 17 iba pa. Ito ay sa gitna ng restrictive custody na inutos ni PNP Chief Police Director General Ronald Bato de la Rosa noong nakaraang linggo dahil sa pagkakasangkot sa pagpaslang kay dating Albuera Leyte Mayor Rolando Espinosa Sr. Ayon kay PNP Internal Affairs Service Deputy Inspector General Police Chief Superintendent Leo Angelo Lioterio, lifted pansamantala ang restrictive custody ng mga ito upang makauwi sa Leyte at makakuha ng mga dokumento para sa kanilang gagawing counter affidavit. Gayunman, nananatili pa rin aniya sa floating status ang mga ito o walang hawak na anumang assignment o position sa PNP. They are still in floating status. They are assigned with the Police Holding and Admin Unit of the Philippine National Police located in National Headquarters Crame. However, yung restrictive custody nila is lifted to give them a chance to go back to Region 8 to get their papers which they need for their counter affidavits to be complete. Binigyan din ng IAS ng extension ang mga ito para makapagsumite ng kanilang kontra sa laysay na dapat ay hanggang ngayon Biyernes na lamang. It is within their right to have it extended, so but then again I will be reminding them to submit it as soon as possible because we have to proceed already with the summary hearing of their case so that it can come to a conclusion and we can close this case and then report to the people that this is what really happened, these are the parties accountable, these are the guilty, these are the non-guilty parties. Nilinaw ni Lioterio na hindi lamang ang mga dating miyembro ng CIDG-8 ang hinihinga nila ng counter affidavit, kundi maging ang mga miyembro ng Philippine Maritime na kasama din sa pagsalakay sa baybay sa Provincial Jail. Lea Ilagan, UNTV News and Rescue, Camp Crame. Itinanggi ni PNP Chief Ronald Bato de la Rosa na si Secretary Bongo ang tumawag sa kanya para ma-reinstate si CIDG Region 8 Chief Police Superintendent Marvin Marcos taliwas sa ipinahayag ni Senator Laila De Lima. Ito ang balita ni Sherwin Culubong. Tahasang pinabulaanan ni Police Director General Bato de la Rosa na si Secretary Bongo ang tinutukoy niyang tumawag sa kanya kamakailan upang ma-reinstate si Police Superintendent Marvin Marcos na hepe ng CIDG sa Region 8. Bagaman hindi naman ikinakailan ni PNP Chief de la Rosa na mayroon ngang kumausap sa kanya para maibalik sa pwesto si Marcos at ang kanyang mga tauhan sa CIDG, hindi umano ito si Bongo. Nasa meron ko kumpare, hindi siya.
Hinamon ng hepe ng pambansang pulisya si De Lima na pangalanan nito ang kanyang sinasabing mapagkakatiwalaang source bago nito pangalanan ang tumawag umano sa kanya para kay Marcos. Sabihin niyo muna sa akin kung sino yung source niya. Sabihin ko kung sino yung kumpare ko na nakausap ko. Pinakiusap sa akin. Hinamon din ni De La Rosa si De Lima na sampahan na lamang siya rito ng kaso tungkol sa pag-reinstate niya kay Marcos. Si Marcos at ang grupo nito sa CIDG ang nakapatay kay Albuera Leyte Mayor Rolando Espinosa Sr. Samantala, nanindigan naman si Senator Leila De Lima na hindi niya ibubunyag ang kanyang source na nagsabing si Bongo ang nag-utos kay PNP Chief Ronald De La Rosa na ibalik bilang CIDG Region 8 si Police Superintendent Marvin Marcos. Sa halip, ibinalik ni De Lima kay General Bato na isiwalat kung sino ang nakatataas sa kanyang opisyal na nag-utos sa kanya para ibalik si Marcos. Katungkulan anya ni General Bato na sabihin sa publiko ito gayong siya naman anya ang nagsabing inutusan siya para gawin ito. Sherwin Kulubong, UNTV News and Rescue, Muntinlupa City. Itinalaga na ang bagong director ng Bureau of Corrections o Bucor, gayon din ang bagong batch na SAF troopers na magbabantay sa New Bilibid Prison. Nagbabalik si Sherwin Kulubong. Pinangunahan ni Police Director General Ronald Bato de la Rosa ang turnover ceremony ng Special Action Force sa New Bilibid Prison ngayong araw. 410 miyembro ng SAP ang pinalitan ng panibagong batch ng Special Action Force para magbantay sa NBP. July 21 ngayong taon ang italaga ang SAP troopers sa NBP dahil sa pagkalat ng iligal na droga sa pambansang piitan. Pinuri naman ni PNP Chief Ronald Bato de la Rosa ang naging serbisyo ng pinalitang SAP troopers at binili na ng mga bagong batch na iwasan na masangkot sa anumang iligal na gawain at wag ding tatanggap ng anumang suhol mula sa mga bilanggo. There were many attempts to discredit you. There were many attempts na siraan kayo dahil nga nahihirapan na sila sa kanilang sindikato sa loob. But because of pure honesty and pure integrity, hindi nila kayo nasira. Hindi nila tayo nasira. Kaya napakalaki ng pasalamat ko sa inyo. Bukod sa mga magbabantay, pinalitan naman ni Attorney Benjamin De Los Santos si OIC Ronaldo Asuncion bilang direktor ng Bucor. There's a lot of work and cleaning to be done. Maraming basura, hindi lang sa loob. Sa labas, marami. Nasa labas naman yung drugs eh. Si Asuncion ay magsisilbi bilang Bucor Deputy Director for Operations. Samantala, maglalagay na rin ang Bucor sa loob ng NBP ng Building 15 na paglalagyan din ng mga high-profile inmate. Target ng Bucor na matapos sa loob ng 3 buwan ang panibagong kulungan na lalagyan ng harang na salamin para sa mga magiging dalaw ng mga drug lord. Pag-aaralan ng PNP at Bucor kung papaano mapipigilang makapagtransaksyon ang mga inmate at mga dalaw ng mga ito matapos silang madiskubre na patuloy na nakakapagtransaksyon ang mga nakakulong na drug lord sa labas ng piitan sa pamamagitan ng kanilang mga dalaw. Sila bandero, maximum dito sa maximum compound. Yung transaction doon was done not through cellphone, not through internet, but through human courier. Yung bisita niya na pumapasok doon sa loob, binibigyan niya ng instruction. Sa ngayon, nasa 44 na high-profile inmate ang nakakulong sa Building 14 ng NBP. Sherwin Kulubong, UNTV News and Rescue, Muntinlupa City. Isinusulong sa Senado ang pagre-reforma sa sentensyang reklusyon perpetua kung saan tatanggalin na ang parole at gagawing 50 taon ang ipapataw na imprisonment o pagkakakulong. Isa ito sa nakikitang alternatibo sa pagbabalik ng death penalty. Ito ang balita ni Joyce Balancio. Nanindigan si Senator Leila De Lima na hindi solusyon ang pagbabalik ng death penalty sa krimen sa bansa. Ayon sa senadora, marami ng pag-aaral ang naisagawa na nagpapatunay na hindi epektibong pagsugpo sa krimen ang parusang kamatayan. Sasalungat din anya ito sa pakikiisa ng Pilipinas sa International Convention on Criminal and Political Rights sa pagtutol sa death penalty. We committed not to reimpose death penalty. We would be retrogressing, especially that the global trend is towards abolition.
Sa halip na ibalik ang parusang kamatayan, tamang parusa at maayos na pagpapalakad ng correctional system ang nakikitang sagot ni De Lima. Ang pinakasolusyon talaga is yung isagawa na yung mga genuine reforms sa ating criminal justice system. Kung tama ang pagpaparusa, tamang parusa ang binibigay sa imprisonment at tama rin ang pagpapalakad sa ating correctional system. Samantala, dumalo rin sa forum si Albay Representative Edsel Lagman na matagal na rin tumututol sa reimposition ng death penalty. Ang mangyayari nito, it will exacerbate injustice. It will spawn too much injustice because of the flawed judicial and prosecutorial systems. Ang pagpapabalik ng death penalty ay isa sa mga nais maipatupad ni Pangulong Rodrigo Duterte sa kanyang administrasyon. Hindi pa gumugulong ang pagdinig ng Senado patungkol dito. Habang sa Kamara naman ay naipasa na nito lamang Martes sa subcommittee ang isang substitute bill. Ipinangako naman ni House Speaker Pantaleon Alvarez na may papasa ito sa mababang kapulungan ng Kongreso bago matapos ang taon. Joyce Balancio, UNTV News and Rescue, Quezon City. Hindi dumalo sa preliminary investigation ng kanyang illegal drugs cases sa DOJ si Senador Leila De Lima. Sa halip, nagpadala lamang ito ng kanyang staff upang tumanggap sa kopya ng mga reklamo laban sa kanya. Mula sa DOJ, ito ang balita ni Roderick Mendoza, live. Yes, Roderick. Monica, hindi nga dinaluhan ni Senador Leila De Lima at ng iba pang mga respondent ang pagdinig ng Department of Justice kanina doon sa mga reklamo kaugnay ng sinasabing illegal drug trade sa New Bilibid Prison. Tanging si dating NBP Superintendent Richard Schwarzkopf ang dumalo sa mga respondent, habang ang iba gaya ni na dating Bucor Director Franklin Bucayo at dating DOJ Undersecretary Francisco Baraan III ay nagpadala na lamang ng kanilang kinatawan at abogado. Tapos na ang pagdinig nang dumating ang representative ni Senador De Lima upang tanggapin ang kopya ng mga reklamo, habang walang ipinadalang kinatawan o abogado si Ronnie Dayan, maging ang iba pang mga high-profile inmate. Karamihan sa mga respondent ay humiling ng isang buwan upang sagutin ang mga aligasyon. Ngunit nagpasya ang panel na bigyan lamang sila ng 19 na araw at itinakda ang susunod na pagdinig sa December 21, alas 2 ng hapon, at obligado ng dumalo ang mga respondent. Bigyan po ninyo ng 10 days yan, hingi din naman ang extension yan. At saka nakita nyo naman yung kapal. So, hindi naman namin pinagbigyan yung 30 days. So, only 19 days. So I think that's reasonable. We find these proceedings very, very unfortunate. Another dilatory tactics ng mga abogado. But we'll give the DOJ a benefit of the doubt. Ngunit ayon sa abogado ng VACC, hihilingin pa rin nila na pabilisin ang pagresolba sa mga kaso. Well, we understand the predicament of the DOJ because this is a very complicated case, no? But then again, there's a law. The complaint that we filed is a violation of 9165, no? The Anti-Drug Abuse Act of the 2002. Section 90 of the said law provides that within 30 days, the preliminary investigation should be resolved. Nahaharap si De Lima sa mga reklamong drug trafficking, graft, bribery at paglabag sa Code of Conduct and Ethical Standards ng mga opisyal at kawani ng gobyerno. Nag-ugat itong mga reklamo doon sa sinasabing kinalaman ni Senador Leila De Lima sa paglaganap ng droga sa New Bilibid Prison at sa pagtanggap di umano niya ng pera mula sa mga drug lords sa Bilibid noong siya pa ang Justice Secretary. Monica. Maraming salamat, Roderick Mendoza, live na nag-uulat mula sa DOJ. Samantala, isinusulong ng ilang mambabata sa mababang kapulungan ng Kongreso na maimbestigahan ang operasyon ng iligal na droga hindi lamang sa loob ng pambansang kulungan, kundi sa buong bansa. Ito ang balita ni Nel Maribuhok.
Sangayon ng chairman ng House Committee on Public Order and Safety na si Congressman Romeo Acop na isama na sa investigasyon ng lower house ang nagiging paglaganap ng iligal na droga sa bansa at kung papaano ito nakakapasok sa pambansang kulungan. Isinagawa ang naturang pagdinig matapos ang investigasyon ng Senado kaugnay ng pagkakapaslang kay Albuera Mayor Rolando Espinosa kung saan tumistigo ang anak nito na si Kerwin. Gayun din ang natapos na Bilibid Drug Trade Probe ng House Committee on Justice. Para malaman natin kung paano yung mga nasa loob nakakapag-transact ng business outside the National Bilibid Prison. Mabasa mo yung istorya ni Mr. Kerwin Espinosa. He started from a few grams of shabu from where he earned so much until he graduated na naging 10 kilos na yung ino-order niya. Ayon kay House Committee on Dangerous Drugs Chairman Congressman Robert Barbers, ang komite niya ang magsasagawa ng investigasyon kaugnay na rin ng mga panukalang batas na isinusulong na makapasa sa lower house. Nagpaplano kami ng isang investigation doon naman sa mga proliferation of drugs outside of the NBP sa lahat ng mga presuhan sa buong bansa. Ilan sa mga panukalang batas na may kaugnayan sa pagsugpo sa iligal na droga ay ang House Bill 588 na layong palakasin ng Philippine Drug Enforcement Agency o PDEA, ang panukalang magkaroon ng Special Court o Dangerous Drugs Court at ang panukalang i-exempt ang drug trafficking at mga kasong may kinalaman sa iligal na droga sa Republic Act No. 4200 o ang Anti-Wiretapping Law. Nel Maribuhok, UNTV News and Rescue, House of Representatives. Susunod sa ito ang balita. 2 karagdagang lane para sa mga motoristang babiyahe patungong Mabalacat, Pampanga. Sumbong at reklamo ng mga motorista maaari nang gawin online sa pamamagitan ng I Will Act portal ng Metropolitan Manila Development Authority. Philippine National Police o PNP Aviation Security Group na wala nang dapat ikabahala ang mga pasahero sa NAIA kaugnay ng laglag bala scheme. Ito ang balita ni Monok Son. Wala nang dapat ipag-alala ang sino mang pupunta sa Ninoy Aquino International Airport dahil nawala na ang mga insidente ng laglag bala sa mga paliparan. Sa panayam ng programang Get It Straight, sinabi ni PNP Aviation Security Group Director Mau Aplaska na natigil na ang modus operandi na ito ng paimbestigahan ng mga kinauukulan. At bagaman walang nakitang ebidensya na isang organized group ang nasa likod ng laglag bala scheme, minarapat ng ABSE Group na alisin sa pwesto ang mga sangkot sa issue. Lahat po ng involved nung araw na involved doon sa mga kaso, although wala namang ebidensya na nakita sa kanila, atin pong idali sila sa ating mga airports para mawala po yung agam-agam ng ating kababayan. Kung may pasahero mang nahulihan o nagdala ng bala sa kanilang bagahe, ay kukumpiskahin na lamang ito at papayagan pa ring makasakay ng eroplano ang pasahero. Kung higit naman sa isa ang nakitang bala sa bagahe, ay dadaan muna sa background check ng ABSE Group ang pasahero at saka lamang papayagang umalis kapag nabigyan ng clearance. Una nang bumuo ng panuntunan ng Department of Transportation hinggil sa mga pasaherong mahuhulihan ng bala sa bagahe bilang tugon sa mga reklamo hinggil sa laglag bala scheme. Mon Hokson, UNTV News and Rescue, Quezon City. Binuksan na ngayong araw ng Manila North Tollways Corporation ang 2 karagdagang lane sa North Luzon Expressway para sa mas mabilis na pagbiyahe ng mga motoristang pupunta sa Mabalacat, Pampanga. Ito ang balita ni Joan Nano. Bilang paghahanda sa inaasahang bulto ng mga babiyahe upang magbakasyon ngayong holiday season, 2 karagdagang northbound lane mula Balem hanggang Santa Ines ang binuksan ng Manila North Tollways Corporation para sa mas mabilis na pagbiyahe ng mga motoristang patungo ng Mabalacat, Pampanga. Ang bagong bukas na carriageway ay may habang 4 na kilometro. Mahigit sa 200 milyong piso ang ginugol para sa proyektong ito. It actually provides more capacity para sa motorist. In effect, kung normal na travel, minimal lang effect as far as yung distance o yung travel time. It actually provides convenience and safer travel para sa mga motorists.
Bagaman sunod-sunod ang mga proyektong binubuksan upang lalo pang mapaganda ang serbisyo ng North Luzon Expressway, sinabi ng Toll Regulatory Board na sa ngayon ay wala pa namang nakaambang pagtaas ng singil sa toll fee ng NLEX. Bukod sa 8 bagong toll lanes sa Bukawi exit at dagdag na northbound lanes, tuloy-tuloy rin ang pagsasaayos ng ilan pang kalsada sa may area ng San Simon, Pampanga at iba pang bahagi ng NLEX. Pansamantala namang ipatitigil ng MNTC ang lahat ng ongoing construction sa NLEX pagsapit ng December 15 upang tiyakin na hindi ito makakaabala sa mga motorista. Magsisis lahat yung natitigil yung aming mga roadworks. So mga minor corrective works lang ang mag-exist, but yung mga major roadworks titigil namin to provide yung all of the lanes para sa mga motorists. Siniguro rin ng MNTC na mamadaliin nilang makumpleto ang iba pang mga project developments upang mabigyan ng mas maayos na serbisyo ang mga motorista. Joan Nano, UNTV News and Rescue, Mabalacat, Pampanga. Nagdagdag na mga tren ng Metro Rail Transit o MRT3 upang makatulong sa inaasahang pagtaas ng bilang ng mga commuter ng MRT ngayong holiday season. Ito ang balita ni Grace Cassie. Tumatakbo na ang 20 tren ng MRT3 o katumbas ng nasa mahigit 60 bagon mula sa dating 18 tren na tumatakbo sa regular na araw. Ito ay upang matugunan ang mahigit 500,000 pasahero ng tren na inaasahang dadagsa ngayong holiday season. 4 na minuto na lang ang interval sa pagdating ng mga tren, mas pinaikli kumpara sa dating 8 minuto. Ayon kay MRT3 General Manager Leo Deo Manalo, maliban sa karagdagang mga tren, may mga reserba pang nakahanda oras na magkaroon ng aberya. Yung 20 po is our maximum. So given that we have 2 more, parang ito po is reserve. So in case there will be some removals, so we can immediately respond to the demand. So malaki pong tulong in terms of operation. Hindi rin dapat mangamba ang publiko dahil inayos na ng maintenance provider na Busan Universal Rail ang mga uka-ukang riles. Gayunman ilan umano sa mga signaling system ay luma at obsolete na, subalit maayos pa rin namang nagagamit. We are doing substantial or significant preventive maintenance to avert any incident. Still, we are confident to say that the MRT3 system is a safe system. Matatandaang noong nakaraang administrasyon may panahon na umabot lamang sa 4 ang mga tren na bumabiyahe sa MRT. Nagdulot ito ng abala sa mga pasahero. Grace Casin, UNTV News and Rescue, Quezon City. Magsumbong ng kanilang mga reklamo ang mga motorista at commuter sa pamamagitan ng I Will Act portal ng MMDA. Ito ang balita ni Monokson. Mas mabilis nang maaksyonan ng Metropolitan Manila Development Authority ang mga sumbong at reklamo ng mga commuter at motorista. Inilunsad ng MMDA ang I Will Act portal, isang online na sumbungan na matatagpuan sa website ng MMDA. I-click lamang ang I Will Act na tab sa website ng MMDA at i-fill out ang form. Mahalaga na masagutan ang mga hinihinging impormasyon, lalo na yung mismong reklamo o sumbong. Kakailanganin rin na makapag-upload ng picture ng inirereklamo kung ito man ay enforcer o di kaya'y pangyayari. Hintayin lamang sa loob ng 1 linggo ang reply ng MMDA bilang katunayan na natanggap na nila ang report. Maaring isumbong sa I Will Act portal ang mga sumusunod: kotong enforcers, illegally parked vehicles, illegal loading and unloading, mga bus na bumibiyahing bukas ang pinto, isnaberong taxi driver, sidewalk obstructions, illegal terminals, overloaded na pampublikong sasakyan, unattended excavation at tambak na basura sa mga estero. Ayon sa MMDA, malaking tulong ito sa trabaho ng kakaunting bilang ng mga traffic enforcer na nasa daan. Hindi ko kakayanin talaga nung 3,000 tao natin. Kino-compute namin bawat kilometrahe parang isang tao per isang enforcer per kilometer lumalabas. Katulong rin ng MMDA ang grupo ng motorcycle riders na mag-iikot sa Metro Manila upang magsumbong gamit ang I Will Act portal. Hihingi ng MMDA ang kooperasyon ng sino man magsusumbong gamit ang I Will Act portal dahil maaari silang maimbitahan kapag magsasagawa na ng investigasyon hinggil sa inirereklamong pangyayari o traffic enforcer.
Mon Hocson, UNTV News and Rescue, Quezon City. Nagprotesta naman sa tanggapan ng Human Rights Victims Claims Board ang mga biktima ng martial law dahil sa umunoy mabagal na pagproseso sa kanilang mga reparation document. Ito ang balita ni Ray Pelayo. Napapagalan ang grupong SELDA sa ginagawa ng Human Rights Victims Claims Board sa pagproseso ng claims ng mga biktima ng martial law. Nagtungo ito sa tanggapan ng Claims Board sa UP Diliman upang hingin ang pagbibitiw sa pwesto ng chairperson nito na si Lina Sarmiento. Nangangamba ang grupo na hindi matatapos ang pamamahagi ng reparation o claims sa May 2018 na siyang katapusan ng termino ng board. 23% pa lang daw ang napoprocess nila or 17,000 ng 75,000 applicants. Sabi ko, di patay na yung biktima pag hindi nila tatapusin eh. Depensa naman ni Sarmiento, sinusunod lamang nila ang nakasaad sa batas sa pinakamabilis na paraan. Nag-iingat lang din sila sa pagsasala ng claims dahil sa nadidiscovery nilang mga peking aplikante. Meron kaming nakikitang mga signs of tampering. So yung mga ganyan, kaya kami nag-iingat. Nangako ang board na bago matapos ang Disyembre ay aabot na sa 30% ang kanilang matatapos na suriin at bago matapos ang 2017 ay tapos na ang adjudication o desisyon sa 75,730 applicants. Magdaragdag pa ng tauhan ng board sa susunod na taon para mas mapabilis pa ang proseso ng mga dokumento. Nasa 10 bilyong piso ang paghahati-hatian ng mga claimant, ngunit depende sa degree ng tinamon nilang pinsala ang halaga ng kanilang matatanggap. Ray Pelayo, UNTV News and Rescue, Quezon City. At karingge katamong balitang promdi. Kulang yaking 50% yung supply na ning kape king kay katamong bansa balang banwa. Nya memyayang coffee seedlings ing Department of Agriculture king Negros Island bang mitasing produksyon ning kape. Ining balita ng Lalaine Moreno. Kulang ang supply sang kape sa aton nga pungsod kada tuig kumparar sa local production, gani halos katunga 10% sang aton ginakonsumo nga kape nagahalin sa iban nga pungsod. Suno sa Department of Agriculture, nagalabod sang 70,000 katonelada sang kape ang nagakaubos kada tuig, apang yara lang sa 30,000 katonelada ang produksyon. The prospect is very bright, but according to statistics, we are only providing 50% of our local consumption. Gani padayon nga nagalunsar sang Coffee Expo ang Department of Agriculture sa kada rehiyon. Diri ginatudloan ang mga mangunguma sa pagpadamo sang produksyon sang kape pamaagi sa mga post-harvest facilities, depulping kag roasting machine, basic manual coffee brewing, pagpakusog sang marketing strategies, branding kag financing sa mga produkto nga kape. Naghatag man sang 55,000 ka coffee seedlings nga nagabalor sang 1.6 million pesos ang Department of Agriculture. Ginalauman nga pagkatapos sang 3 ka tuig, maga-supply ini sang masobra 1 kagatos nga tonelada sang kape kada tuig. So the prospect for the whole Philippines, including yung Negros po, is very bright. And the Department of Agriculture under Secretary Piñol is really pushing for the development of our coffee industry. Magapatindugman sang coffee center sa isla sa madason nga tuig agud magproseso sa mga ginapang-ani nga kape hasta sa packaging. Nagapati ang Department of Agriculture nga pamaagi sini malabot sang pungsod ang padayon nga pagtaas sa demand sang industriya sang kape. Lalaine Moreno, UNTV Balita kag Rescue, Negros Occidental. Ipagpasalamat na ning lokal na gobyerno ning Tacloban ng Pong Yolanda survivors. Ing pamagpabilis king pamaglipat daring mesa lanta king bagyong Yolanda king permanent shelter. Ining balita ng Jerilyn Gakit. Makalabay lain 18 kaadlaw tigang maghatag king direktiba ni Presidente Rodrigo Duterte, hinay-hinay na nga nakakabali na permanent housing unit ang mga naapektaran ng bagyo Yolanda atong 2013. Asya nga sobran pagpasalamat han lokal nga panggobyernuhan ngan Yolanda survivor sa Tacloban City hamalaksi nga pag-ios san kinatutungdan ha iginhatag nga direktiba ang presidente.
Para mas mapalaksi pa ang trabaho, bumulig na gihapon ang DPWH, ha Metropolitan Water District, ha pagsuplahin tubig ha relocation sites. Nganan Engineering Brigade Liwatan Armed Forces of the Philippines, ha pagtawd ang kuryente han Leyte Electric Cooperative. I really thank him for doing that. Like I said, thank you to our President for pushing the different agencies. We've been waiting in Tacloban, since 2013 is 2016. It's been 3 years. We are ready. The people are ready to move. Talagang atat na silang lumipat noon pa. Hadatos sa National Housing Authority, tikang 2014 kutob yan nga presente, may 3,763 na nakakabalhin na permanente nga urukyan. Tikang padton Lunes, haros adlaw-adlaw nagpaparapol ang National Housing Authority ha mga beneficiaries kung hinoan mauuna pagbalhin ngadto ha permanent shelter. Asya nga haros kada adlaw may talagudti nga nakakabalhin. Tungod kan President Duterte, nagpapasalamat kami nga. Di na kami, nakabalin na kami nga niya permanent. Presidente, salamat po. Kasi binigyan mo kami ng pabahay. Jeneline Gakit, UNTV Notisya ngan Bulig, Tacloban, Leyte. At yan ang kekatamong balita, bating miyayaliwang lugar king kekatamong bansa. Ako Ifrima Salonga Gloria, Maya Pabeg. Apat ang patay sa magkakahiwalay na buy-bust operation ng PNP sa Bulacan, Caloocan at Navotas. Samantala, isa namang hinihinalang biktima ng summary execution ang natagpuan sa Bukawi, Bulacan kaninang madaling araw. Ito ang balita ni Nestor Torres. Patay ang isang drug pusher sa buy-bust operation ng Bulacan PNP sa barangay Tabigi, Ginto, Bulacan, pasado alas 8 kaninang umaga. Ayon sa kay Police Senior Inspector Rolando Geronimo, investigador, kasama sa drug watchlist ng PNP ang suspect na kinilalang si Jerry Pandato alias Jerry. Ang nasabi pong suspect po ay nagtangkang lumaban at pinaputukan po ang ating kapulisan. Kaya ang ating kapulisan po ay gumanti po ng putok. Alias Jerry po siya po ay isang kilalang drug pusher po. Nakuha sa suspect ang 500 pisong mark money, isang pakete ng hinihinalang sabu, 3 sachet ng marijuana at kalibre 38 na baril. Aminado ang asawa ng suspect na gumagamit ito ng droga, subalit tumigil na ito matapos sumuko sa Oplan Tokhang. Hindi po siya nagbibenta. Yun po ang hindi niya magbenta. Gumagamit siya, oo, pero yung magbenta. Patay rin ang isa pang drug pusher na kinilalang si Jose Alberto Gasmundo alias Hupet sa Malolos, Bulacan. Isang police asset ang nagpanggap na buyer ng droga at nakipagtagpo sa suspect sa barangay Kaingin, Malolos pasado alas 12 kagabi. Nang matunugan nitong pulis pala ang katransaksyon ay nanlaban umano ito gamit ang kalibre 38 na baril. Nakuha sa suspect ang 8 sachet na hinihinalang sabu. Isang bangkay naman ng hindi pa nakikilalang lalaki na posibleng biktima ng summary execution ang natagpuan sa isang palayan sa Nia Road, Barangay Taal, Bukawi pasado alas 2 kaninang madaling araw. Nakaduct tape ang muka, kamay at paa nito. May bakat ng tali sa leeg at may nakalagay na karatula, "Sistemador, isusunod ko na kayo." Sa Caloocan, patay ang isang lalaki matapos manlaban sa mga pulis sa isinagawang Oplan Galugad sa Block 5, Barangay 35, Caloocan City kagabi. Ayon sa Anti-Illegal Drugs Operatives ng Caloocan, rumisponde sila sa tawag ng isang informante na may nagaganap na bentahan ng droga sa lugar. Pagdating ng mga pulis, naaktuan umano nilang nagkakaabutan ang hindi bababa sa 5 tao. Nang kanila itong sitahin, ay nagpaputok umano ang suspect na si alias Kune. Samantala, patay rin ang isang hinihinalang drug pusher sa Navotas sa isinagawang buy-bust operation kagabi. Na-recover din sa katawan ng suspect ang 2 sachet ng hinihinalang sabu. Sa inisyal na impormasyon na pag-alamang nasa drug watchlist ng barangay ang suspect, kung saan lakas loob pa rin umano itong nagbebenta ng droga sa lugar ng NBBS. Nestor Torres, UNTV News and Rescue, Philippines.
at 66 na araw na po ang nakalipas mula nang maganap ang malagim na Maguindanao Massacre. Ngunit hanggang ngayon ay naghahanap pa rin tayo ng katarungan sa mga biktima ng malagim na krimen. At sa tila madilim na hinaharap ng kaso, hindi po bibitiw ang UNTV sa labang ito hanggang makamit ang katarungan hindi lamang para sa aming 4 na kasamahan, kundi sa lahat ng mga biktima ng karumal-dumal na pamamaslang. Susunod sa ito ang balita. Disaster Responders Team sa Metro Manila nasubok ang kahandaan sa isinagawang earthquake drill sa Camp Aguinaldo. Estado ng Wisconsin nagsagawa ng vote recount sa nagdaang US presidential elections. Members Church of God International muling pinarangalan dahil sa patuloy na pagsuporta sa blood donation activities ng Department of Health at Philippine Blood Center. Alamin natin ang latest sa lagay ng panahon mula kay Ray Pelayo na nasa UNTV Weather Center. Ray, magiging maulan ba tayo ngayong weekend? Magandang gabi sa ating mga kasambahay. Na-expect natin sa weekend ay merong mga pag-ulan lalo na sa may eastern section ng Pilipinas magmumula sa Cagayan, Isabela, Aurora, yung Bicol region and yung Eastern Visayas kasama ng Caraga sa Mindanao. Pero yung amihan ay hindi pa ganun magiging malakas yung epekto dahil nakakonsentrate pa rin ito dyan sa may extreme northern Luzon. Sige Ray, bigay mo na ang magiging lagay ng panahon sa Magdamag. Narito po magilagay ng panahon sa mga susunod na oras. Yung pong tinatawag pa rin natin na amihan nga ay nakaka-apekto dyan sa may extreme northern Luzon at yung easterlies naman o yung hangin gagaling dito sa may silangan nakaka-apekto nga po sa may eastern section ng Pilipinas. Sa forecast po ng Pag-asa, yung area po ng Batanes, Calayan at Babuyan, yung mga isla po na yan makakaranas ng makulimlim na lagay ng panahon at mahina hanggang sa katamtamang mga pagulan. Sa Metro Manila at nalabing bahagi naman ng Luzon ay makakaranas naman po tayo ng fair weather pero may mga chance na magkakaroon ng isolated rain showers and thunderstorms. Sa Science Garden sa Quezon City, maaari pong umabot sa 32 degrees Celsius ang maximum temperature bukas. Gayon din sa Puerto Princesa City sa Palawan, 30 sa Tuiguegarao, sa Baguio po 15 to 25 degrees Celsius. Yung pong area ng Visayas ay makakaranas din po ng magandang lagay ng panahon. Mas malaki naman ang chance na magkaroon ng thunderstorms o yung bigla ang mga pagulan dyan po sa may area ng Samar at Leyte. Sa Iloilo City, maaari pong umabot naman sa 32 degrees Celsius ang maximum temperature bukas. 30 sa Metro Cebu, gayon din po sa may area ng Tacloban City. Ang Mindanao po ay makakaranas naman ng bahagyang maulap na papawirin at magkakaroon din po dyan ng mga biglaang mga pagulan o yung thunderstorms lalo na po yung area ng Caraga region. Sa Cagayan de Oro City, maaari pong umabot sa 31 degrees Celsius ang maximum temperature, 32 sa Metro Davao at 33 sa may area po ng Zamboanga City. Samantala, ang atin pong sunrise 6:06 a.m. at naman pong sunset 5:25 p.m. Yan ang ating ulat panahon. Umulan man po umaraw, huwag natin kalilimutang pasalamatan ang Diyos na lumalang. Balik po sa inyo. Maraming salamat sa iyo, Ray Pelayo, mula sa ating UNTV Weather Center. Isinagawa ngayong araw ang Disaster Response Challenge 2016 bilang paghahanda sa posibleng pagtama ng malakas na lindol sa bansa. Ito ang balita ni Brian De Paz. Halos linggo-linggo ay may mga nababalitang malalakas na lindol na nangyayari sa iba't ibang bansa. 2013 nang magkaroon ng 7.2 magnitude na lindol sa Bohol. 2015 nang tumama ang 7.2 magnitude na lindol sa Kathmandu, Nepal. Nito lamang nakaraang Nobyembre ay 6.9 magnitude na lindol naman ang tumama sa Japan. Bunsod nito, isinagawa ng Armed Forces of the Philippines ang Disaster Responders Challenge 2016. Nilahukan ito ng 29 na disaster responder teams mula sa AFP, Bureau of Fire Protection, local government units at pribadong sektor sa National Capital Region bilang bahagi ng ika-81 anibersaryo ng AFP. Sa hudyat ng sirena, itinuro ang estilo ng duck, cover and hold. Senaryo ito ng isang simulation ng 7.2 magnitude na lindol na tumama sa Metro Manila. Nagkaroon ng senaryo kung saan ay may gumuhong gusali, may natrap na mga tao sa loob at may sugatan partikular sa libis o boundary ng Pasig at Quezon City.
Ginamit ang lumang gusali sa Camp Aguinaldo at ipinakita ng bawat team ang kanilang pagiging handa sa pagreresponde at kakayahan ng mabilis na pag-aksyon sa mahirap o mapanganib na sitwasyon. SOP naman yun ng mga responders natin. Alam naman nila na bago sila mag-penetrate to sa hazardous environment, kinakailangan sila ay well protected using their personal protective gear. Ayon naman kay Brigadier General Eric Paraino, dating commander ng Civil Relations Service ng AFP, kakaiba ang aktibidad na ito kumpara sa shake drill na taunan ding naisasagawa sa Metro Manila. Originally, dinisign namin ito na maging parang competitive. But then later, we found out na may iba't ibang kakayahan at peculiarities at may iba't ibang responders units. Hindi rin nila scripted ang nasabing drill. Ibigay lang senaryo, sila na bahala mag-manage at sila na mag-penetrate. Hindi sa scripted. Katuwang sa nasabing aktibidad ang MMDA private sector tulad ng JCI o Junior Chamber International Manila. This is the first ever Disaster Responders Challenge. Collapse structure, nakafocus sa collapse structure. Together with AFP and LGUs. Brian De Paz, UNTV News and Rescue, Camp Aguinaldo. Samantala, alamin naman natin ang sitwasyon sa mga lansangan sa oras na ito. Mula sa Quezon Avenue, ito ang balita ni Monokson Live. Yes, Mon. Magandang gabi, Monica. Mukhang kailangang magbaon ng medyo maraming pasensya itong ating mga kababayan na bumibiyahe ngayong oras na ito dahil napaka-traffic na po sa ilang mga lansangan ng Metro Manila. Unahin na natin ang area namin dito sa may Quezon Avenue. Sa mga bibiyahe po, papunta ng Maynila, moderate to heavy traffic na po tayo pagtawid nyo pa lamang ng EDSA para po sa mga nanggagaling dyan sa Elliptical Road. Moderate to heavy traffic po, magmula po dyan hanggang dito sa may area ng Scout Borromeo at hanggang makatawid po kayo sa may kanto ng West Avenue. Yung pong area malapit sa G. Araneta ay traffic din po at medyo mabagal na po ang daloy ng mga sasakyan. Gayun din naman yung nasa kabilang lane po sa mga uuwi po ng Quezon City. Galing po ng area ng Maynila, ang G. Araneta po, mabagal na rin po ang daloy ng mga sasakyan. At yan po ay hanggang dito na sa may area hanggang makatawid po kayo ng EDSA Quezon Avenue. Silipin naman po natin ang ilang mga live points natin sa Metro Manila. Unahin na po natin ang area ng Recto Avenue. Sa mga papunta po ng Divisoria, moderate traffic po sa may area ng Recto. At yung papunta po ng Legarda, moderate traffic din naman sa oras na ito. Sa mga papunta po ng Jose Abad Santos sa may Maynila pa rin. Sa mga maggagaling po ng Jose Abad Santos papunta ng Juan Luna Street, moderate traffic po tayo ngayon. At dun po sa mga nagsushortcut papunta ng Monumento, light to moderate po. At medyo magkabagalan na pag malapit na po kayo sa may area ng Caloocan. Silipin naman po natin ang EDSA Guadalupe. As usual po, ang Guadalupe going to Shaw Boulevard northbound lane, heavy traffic po tayo dyan sa oras na ito. At pati po yung kabilang lane, yung papunta po ng Magallanes, heavy traffic na po mula Orense hanggang Ayala at hanggang sa may Magallanes. Silipin naman po natin ang EDSA Bagong Barrio. Medyo okay naman po ang papunta ng Monumento kung galing po kayo ng Balintawak area. Light traffic po ang northbound lane. Subalit ito po pabalik po ng Muñoz magmula po sa may Caloocan at Balintawak ay moderate traffic po dyan sa area ng EDSA Bagong Barrio. Paalala po sa ating mga kababayan, ang ating number coding hanggang mamayang alas 8 pa po ng gabi. Lahat po ng sasakyan na ang plate number nagtatapos po sa 9 at 0, bawal po sa lahat ng mga lansangan sa Metro Manila. Yan po ang ating traffic update. Balik sa iyo, Monica. Maraming salamat, Monokson, live na nag-uulat mula sa Quezon Avenue. And for the news abroad, preparations were made on Thursday to repatriate the bodies of the Brazilian soccer players and Bolivian nationals who were killed in a Colombian plane crash earlier this week. Arce Reyes has the details. Los cuerpos de los bolivianos que murieron cuando un avión que llevaba el equipo de fútbol chapecoense que se estrelló en Colombia se han identificados todos y se están preparando para el transporte por avión militar a Bolivia.
Un avión Hércules de la Fuerza Aérea Boliviana ya está en el aeropuerto José María Córdoba en la ciudad de Río Negro para transportar a las 5 víctimas bolivianas y a 2 sobrevivientes hacia la nación andina. Los cuerpos se han traído al Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses de Medellín. Que se va a hacer lo humanamente posible para que los cuerpos sean entregados el día de hoy. De ser entregados los cuerpos el día de hoy, tenemos un primer plan A. El primer plan, que es el plan A que le estoy mencionando, es poder salir con los cuerpos para el aeropuerto hoy a las 10 de la noche. Particularmente como sector funerario lo vemos un poco inviable, porque los cuerpos requieren tratamientos especiales, no es que entren al laboratorio y que automáticamente salen. Si los cuerpos son todos entregados hoy, lo correcto sería acogernos al plan B. El plan B es la entrega de los cuerpos para mañana a las 8 de la mañana. El avión que se estrelló matando a 71 personas, incluso la mayor parte de un equipo del fútbol brasileño, no tenía combustible en el impacto, según conclusiones iniciales por funcionarios de la aviación, impulsando una investigación sobre la razón por la que el avión volaba en aquellas condiciones. Los comentarios de la Autoridad de Aviación Civil este miércoles por la noche confirmaron las palabras finales del piloto boliviano Miguel Quiroga a la torre de control en el aeropuerto de Medellín en un sonido crepitante obtenido por medios colombianos. Arci Reyes, ONTV Noticias y Rescate, Colombia. Officials in Wisconsin officially began the process of recounting the ballots in the U.S. presidential election after Green Party candidate Jill Stein filed the request and paid a $3.5 million filing fee. RJ Alavaso will give us the details. The process of U.S. presidential vote recount was officially started in Wisconsin on Thursday following a meeting called by the county clerk in Madison County. But the first thing I need is a motion from the Board of Canvass on the method of the recount. So there's a motion by Lau, seconded by Walter to hand count the ballots. All those in favor say aye. 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 You guys don't get to vote. So we're going to hand count the ballots. Madison County Clerk Scott McDonald officially opened the recount process requested by Green Party presidential candidate Jill Stein on Thursday morning. Stein's Green Party paid a $3.5 million filing fee to the state of Wisconsin after claiming that voting fraud in the state as well as Pennsylvania and Michigan, where Trump won by only a few percentage points against Democrat Hillary Clinton, were prevalent. Clinton's campaign backed the efforts of Green Party for the recount despite the White House saying that there are no solid evidence widespread voting anomalies last November 8 when Trump stunningly won the election. On another stunningly move, President-elect Trump tweeted last Sunday that serious voting fraud happened in the state of California, New Hampshire, and Virginia where Clinton won the popular vote resoundingly. RJ Alavazo, UNTV News and Rescue, Hawaii. A call. And those are the stories making headlines from around the world. I'm Darlene Basingan. Good evening. Isang major concert ang ihahandog ng X Factor UK finalist na Fourth Impact para sa kanilang mga taga-suporta bukas sa Kia Theater kaugnay ng kanilang 10 taon sa music industry. Ito ang balita ni Joan Nano. The process of U.S. presidential vote recount was officially started. Vocal group ng 4 na magkakapatid na sina Almira, Irene, Maylene at Celine noong taong 2006 bilang Sarcado Sisters. Pasali-sali lamang sila sa iba't ibang amateur singing competition sa iba't ibang mga lugar sa Metro Manila at Karatig Probinsya hanggang mapasali na rin sa mga talent show sa telebisyon. Nagkaroon din ng pagkakataong makapag-interpret ang magkakapatid sa A Song of Praise o ASAP Music Festival ng UNTV. Disyembre,
matatapos ang kanilang matagumpay na journey sa X Factor UK sa kanilang bagong pangalan na Fourth Impact. Isang homecoming concert ang kanilang nais ihandog sa lahat ng kanilang mga supporter. Ito na po yung pinaghandaan po namin at inaalay po namin sa inyong lahat po na na-experience namin within 10 years. Makikita niyo po yung journey namin sa concert na to. Matinding biritan, matinding hatawan, lahat na po ng matitindi nandito. Nais din ng grupo na maging makabuluhan ang kanilang pagtatanghal, kaya magbibigay sila ng bahagi sa malilikom na pondo sa beneficiary nilang Ana Wim Foundation. Nais din ng all-female quartet na maging inspirasyon sila ng ibang aspiring artists dahil sa kanilang mga pinagdaanan bago ang X Factor UK. Meron po talagang perfect time and wag talaga po tayong titigil sa pangarap natin kasi darating at darating yung time na... Ang Wish 107.5 ay ang media partner ng Fourth Impact Invasion Concert. Joan Nano, UNTV News and Rescue, Philippines. Muling pinarangalan ng Jose Rizal Award ang members sa Church of God International dahil sa patuloy na suporta sa blood donation activities ng Department of Health at Philippine Blood Center. Ito ang balita ni Aiko Miguel. Mahigit 100 organisasyon ang binigyang pagkilala ng Department of Health at Philippine Blood Center sa Dugong Bayani Awards 2016 na may temang ipagbunyi, ipamahagi, celebrating heroism through sharing. Nakapangalan sa mga bayani ang mga parangal gaya ng Apolinario Mabini Award, Antonio Luna Award, Melchora Aquino Award, Gregorio del Pilar Award, Andres Bonifacio Award at ang Jose Rizal Award. This year, the recipient of the award, they were able to give 5,587 units. The Members Church of God International is popularly known as Dating Daan. Okay, everyone, I think they deserve a standing ovation. Tanging ang Members Church of God International ang pinarangalan ng Jose Rizal Award, ang pinakamataas na parangal sa larangan ng blood donation sa bansa. Ito ay dahil umabot sa mahigit 5,000 blood units ang naidonate ng MCGI mula pagpasok ng taong 2016 hanggang sa buwan ng Nobyembre. Taon-taon ay nakakatanggap ang MCGI ng Jose Rizal Award. At ito na ang panglima mula taong 2012 dahil sa patuloy na pagsuporta sa blood donation activities ng DOH at Philippine Blood Center. Tinanggap ni Brad Danny Navales, kinatawan ng MCGI ang parangal. Ay hindi lang naman din tuwing mayroon lang kung ganitong mga pagkilala, no? Kundi sa halip ito ay ginagawa nating tuloy-tuloy sapagkat yun naman po ang minumulat sa atin ni Kuya Daniel, ang paggawa ng mabuti kailanman hindi magbubunga ng masama. Ang aming pong pagpapasalamat ay nasa Panginoong Diyos at sa lahat ng mga kapatid na patuloy na sumusuporta sa gawaing ganito. And of course, to God be the glory. Salamat po sa Diyos. Pinasalamatan ng DOH at PBC ang lahat ng kanilang katuwang sa pag-donate ng dugo. Inaanyayahan din ng kagawaran ng publiko na patuloy na makiisa upang matulungan na mailigtas ang buhay ng mga Pilipinong nangangailangan ng dugo. We want this to be the culture of all Filipinos, that we become regular blood donors. All of you are heroes, are awardees for this morning. Will really keep up this advocacy so that we can have adequate blood supply in this country. Aiko Miguel, UNTV News and Rescue, Manila. At yan ang ating mga balita sa entertainment ngayong gabi. Ako po si Talia Javier. Happy weekend sa inyo, Angela and at Monica. Maraming salamat sa iyo, Talia. At yan ang naging kabuuan ng ating balitaan ngayong gabi. Aming inilahad ng buong katapatan kung paano namin nasaksihan. Kayo'y makapagtitiwala na ang aming nakita at narinig, ang aming ibinabalita. Magandang gabi.